Hello mga ka-hunter, Philippine Coin Hunter nga pala. So ito na naman tayo guys sa ating pag-share ng ating collection at the same time sasabi tayo ng totoong presyo base sa ating karanasan. So balik tayo dito sa ating tatalakayin na collection guys. Ito yung complete year ng BSP series. Pag sinabing BSP series 1995 to 2017 yung coin. So kaya ko ito binablog guys kasi sobrang daming nagtatanong sa akin na nagbibenta, akala talaga nila mahal kasi yun nga ang daming mga budol vloggers ngayon na nagsasabi ng mga ganung matataas na presyo pero hindi naman totoo. So, balik tayo dito sa BSP series na 1 peso guys, ating tatandaan, isa lang yung coin dyan na mahal. Ito lang yung, ayan, 2005. Yan lang yung 2005 na mahal guys. Ang presyohan yan is nasa 1,000 more or less, maximum of 1,500. Depende po talaga sa kondisyon. Yan lang yung mahal. Kadalasan dyan, semi-hard to find, ipipresyo lang yan ng 30, 50. Nasa ganun lang ang presyohan yan. Tapos ang semi-hard to find dito guys, ito yung 2006 at saka 2008. So ang presyohan lang ng dalawang yan, nasa ano lang yan guys, nasa ang 2006, 60, 50, nasa ganun lang. Ang 2008 napakamura, 50. Tapos depende na rin syempre sa kondisyon. Pag ganyang kondisyon na sobrang yan, yung 2008 natin tulad niyan, sobrang bago niyan. So, medyo mas mataas ang presyo niyan. Siguro nasa pagpalagay na natin 100. Sa 2006 naman, ayan, ang presyohan niyan kasi hindi rin, mas semi-hard to find po sana yung 2006 na yan. Medyo mas mahirap hagilapin. So, siguro sa 2006, nasa 100 din ang presyohan niyan. Sa ganyang kondisyon guys, ang sinasabi ko, hindi yun lahat. Kasi yung coin natin, depende po talaga sa kondisyon. Tapos, ayan. Tapos lahat naman ng coin na yan, kahit common lang lahat yan, pero yung mga condition naman, kagaya niyan, may additional value po talaga yan kasi dahil sa condition na estado niya. Pero hindi siya ganun kamahal na aabot na naman ng libo. So, halimbawa itong 2050 natin, napakaganda. So, ang presyohan lang ng guys nasa 50, 30, tapos siyempre kung may bibili, hindi yan bibili ng isa lang kasi ang shipping fee is nasa 150. So, advice ko sa inyo kung may mga bagong coin na lalabas, halimbawa ngayon 2020, magtago kayo ng marami-rami, 10, 20, baka balang araw, mga 5 to 10 years from now, mas magmahal siya. So, tapos ganyan ang kondisyon ng natago mo kasi kakalabas lang, automatic yun guys, 30 pesos ang ang pinaka mura na makukuha mo what if kung mag-semi-hard to find pa siya or mag-hard to find pa siya. So, ganun ang tingin ko dapat natin gawin. So, kung dati pa ako nag-uumpisa, siguro mas marami na akong natatago ngayon. So, nag-umpisa kasi tayo 3 years ago. So, 2019, ganun, hindi pa lang yung natago natin. Lalong-lalo nandito sa commemorative coin na yan guys. Napakamura lang po yan. Almost common coin lang yan matatawag guys. Hindi yan semi-hard to find, hindi yan kasi sobrang daming nilabas yung Bangko Sentral ng Pilipinas niyan. May naglabas sila ng blister pack niyan. So, meron tayong content na dyan about dyan sa mga commemorative na yan. Tingnan nyo rin. Ang pahirapan na ng magandang kondisyon ngayon guys, yung 2003 pababa. Yung kumbaga, ibig sabihin yung 2003 pababa, 1995 hanggang 2003. Pag yung condition yan guys, common lang yan lahat na taon guys. Sobrang daming nahahanap natin dyan sa kung saan sa circulation kasi ginagamit pa yan natin ngayon. Pero kung ganito naman yung condition niya guys, diba yan yung mga common pero pwede mo maibenta ng 30, yun nga lang, kailangan marami kasi syempre mahirap na isang ganyan lang. 30, maraming maghahabol sa ganitong condition guys sa 1997 na yan sa 1 peso. Kasi bugbog lahat po ng 1 peso natin. Yan nga, ulitin ko, hindi rin bibili ang mga kolektor ng isa lang. Gusto nila mas marami. Yeah. So, ayan. Ang coin talaga guys, ang po talaga niya, kahit common yan, kahit semi-hard to find yan, kahit hard to find yan, basta ang condition UNC, or maganda pa sobra, may luster pa na tinatawag, yung parang yan, kumikinang-kinang, yan, may luster pa yung mga ganyan, mas mataas po talaga siya. Kasi yun nga ang pinagbabasihan sa collection is yung taon, at the same time, yung number 1 is yung condition niya. So ayan, maraming salamat sa panonood. Philippine Coin Hunter nga pala. Happy hunting everyone. Paalam. God bless. Bye-bye.